Kung ipinagpalit mo ang isang buhay na walang anumang kakulangan sa lahat ng iyong kalayaan, masasabi mo pa rin ba na ikaw ay masaya? Ako ay nabuhay, nagtatago ng hininga, sa loob ng isang ginintuang hawla, nga araw na kinailangan kong pakawalan ang lahat pagkakaibigan, pag-ibig, mga pangarap. Isang araw, iniwan ko ang lahat at lumipat patungo sa kabila ibayong ng dagat. Ito ang aking kuwento, ang kuwento ng isang ibong lumipat pagkatapos sirain ang hawla. Matagal kong pinaniniwalaan na may dalawang uri ngang tao sa mundo, ang mamalayang lumilipat sa kalawakan, at ang humihinga sa loob ng hawla. Ako ay nasa loob ng isang ginintuang hawla mula pa nang isilang ako. Viola ang pangalan ko, at ipinanganak ako bilang pangalawang anak ng pamilyang Thornberry, isang maimpluwensyang angkan ng Briton-Pilipino dito sa Pilipinas. Iyon lang ang sapat na dahilan upang maging lubos na kakaiba ang aking buhay sa buhay ng iba. Viola, tumindit ng tuwid, at itaas ng bahagya ang iyong baba. Araw-araw, binibikas ng aking ina ang salitang dignidad. Ang nga ipinanganak sa pamilyang Thornberry ay laging inaasahang mapakita ng kahusayan. Ang bigat na iyon ay laging nakadagan sa aming nga balikat. Ang aking si Cordelia, ay isang espesyal na nilalang mula papakabata. Bilang panganay na anak na mamamana negosyong ama, nagsimula siyang maaral ng pamamahala sa edad na 8. Ang kanyang figura na nakikipausap sa ama tungkol sa negosyo sa hapag-kainan ay nakasisilaw para sa batang ako. Ngunit ako, palagi akong pinaksabihan na manatiling tahimik habang lumalaki. Viola, mapapakasal ka sa isang lalaking mula sa magandang pamilya upang itaas ang karangalan ng ating angkan. Ito ang salitang sinabi sa akin ng aking ina sa aking ika-12 kaarawan. Ito rin ang araw kung kailan nagsimula ang aking paghahanda bilang isang dalaga. Pag-aral sa piano, French lessons, paggawa ng flower arrangements, at walang katapusang aral sa etiketa. Gustuhin ko man o hindi, pinalaki ako upang maging isang asawa na magpapalakas sa angkan. Maging sa paaralan, ako si Viola ng pamilyang Thornberry. Hindi ako pinayagang tumawa at makipag-usap ng malaya tulad ng ibang mabata. Isang araw sa oras ng tanghalian, nakataong nakilala ko ang isang batang babae na nangangalang Nell at naging makaibigan kami. Hindi alam ni Nell ang aking pinakmulan at tinrato niya ako bilang ordinaryong si Viola. Sa loob ng isang linggo, sabay kaming nananghalian. Sa oras ng pahinga, masaya rin kaming nakukuwentuhan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang init ng pagkakaibigan. Viola, mula ngayon, huwag mo nang makakasama ang batang iyon. Pagkauwi ko, biglang sinabi ng aking ina ang salitang iyon. Hindi tayo kasing uri ng pamilya nila. Iyon lang ang dahilan ang nga magulang ni Nell ay ordinaryong empleyado ng gobyerno, pinuto ng aking ina ang aming pagkakaibigan sa isang iglap. Hindi ko alam kung gaano ako umiyak sa gabing iyon, sa ilalim ng kumot. Kinabukasan, nang sabihin ko kay Nell na hindi na kami maaring makasabay na mananghalian, hindi ko pa rin malimutan ang sakit na nakita sa kanyang nga mata. Mas malala pa ang nangyari sa high school. Nakataong nabangga ko ang isang batang lalaki sa pasilyo. Hindi ito malaking bagay. Humingi siya ng tawad at nakpatuloy sa paglalakad. Ngunit kinabukasan hindi na siya pumasok sa paaralan. Kumalat ang sismis na bigla siyang lumipat sa ibang paaralan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang aking ina ang nasa likod nito. Mula noon nagbago ang tingin sa aking mataw. Nasimulang iwasan ako nga lahat, at bago ko namalayan, ako ay naging nag-iisa. Huwag kayong makialam sa batang iyon, nakakatakot ang pamilya nila. Sinubukan kong huwag pansinin ang bulong na naririnig ko sa pasilyo. Ngunit araw-araw, ang salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Sa gabi, naisip ko, bakit hindi ako ipinanganak na ordinaryo? Gusto ko makipagkwentuhan ng malaya sa mga kaibigan, kumanta ng malakas ng paborito kong kanta, at mamuhay ng walang pasanin kahit makamali minsan. Iyon lang ang gusto ko, ngunit hindi ako pinayagan. Sa aking ika-16 na kaarawan, binigyan ako ng aking mga isang mamahaling kwintas na perlas. Ito ay isang magandang regalo, ngunit ang gusto ko sana ay isang kaarawan kasama ang mga kaibigan. Sa halip, dumalo ako sa isang formal na hapunan kasama ang kakilala ng pamilya. Isang gabi na nakasuot ng kwintas na perlas at may pagkangiti. Sa gabing iyon, nakatayo ako sa harap ng salamin, nagliliwanag, ngunit ang aking mata ay walang laman. Sa aking ikalawang taon sa high school, nakaroon ng audition para sa isang dula para sa Spring Festival ng paaralan. Nagsalita ako sa aming guwardiya, si Griffins, na laging nakasunod sa akin na parang anino, pupunta lang po ako sa banyo. Sinabi ko ang kasinungalingang iyon at tumakbo sa audition venue.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinahayag ko ang aking sarili sa harap ng maraming tao. Nakakagulat, nakuha ko ang pangunahing papel. Ang araw na iyon ay isa sa pinakamasayang araw sa aking buhay. Ngunit hindi nagtagal ang aking kagalakan. Pag-uwi ko, naghihintay ang aking ina. Gaganap ka raw ng payaso sa entablado, ang anak ng pamilyang Thornberry. Ang malamig na boses ng aking ina ay nakaukit pa rin sa aking isipan. Natural, kinansala ang dula. Ikinulong ako sa aking silid at pinilit na manilay-nilay sa loob ng isang linggo. Mula noon, unti-unting nagsimulang mamu ang galit sa aking puso. Bakit kailangan kong laging mamuhay ayon sa inaasahan ng iba? Bakit hindi ko maaring desisyonan ang sarili kong buhay? Isang araw, malapit sa aking ika-18 kaarawan, sumabog ang lahat. Sa araw na iyon, patuloy na nakwento ang aking ina tungkol sa isang angkop na mapapangasawa. Ang bawat salita na naririnig ko ay parang ingay lamang. May isang bagay na pumutol sa loob ng aking isipan. Hindi ko na kaya, hindi ko na ito matitiis. Sa unang pagkakataon, itinaas ko ang aking boses sa aking ina. Umakyat ako sa aking silid at nagsimulang mag-impake. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung ano ang gagawin ko. Gusto ko lang tumakas sa ginintuang hawla na ito. Hinarangan ng mga gwardiya ang pinto. Ngunit itinulak ko sila at tumakbo pababa ng hagdan. Hinarap ko ang aking ina sa harap ng pintuan. Viola, bumalik ka sa iyong silid ngayon din. Ang boses ng aking ina ay kasing laming ng yelo. Ngunit hindi ako sumuko. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi ako manika. Ako ay isang tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mainit na impact sa aking pisngi. Sinampal ako ng aking ina. Ito ang kauna-unahang sampal na natanggap ko sa aking buhay. Nawalan ako ng salita dahil sa gulat. Bumaksa ang luha sa aking pisngi, ngunit mas malaki ang galit kaysa sa kalungkutan. Bumalik ka sa iyong silid. Bawal kang lumabas ng bahay sa loob ng ilang panahon. Bumalik ako sa silid, nakayuko sa lalim ng salita ng aking ina. Ilang araw ang lumipas. Hindi ako lumabas ng silid, tumanggi akong kumain at mag-aral. Nakahiga lang ako, nakatingin sa sinangang araw na dumadaan sa bintana. Ito ang tanging patutol na kaya kong gawin. Sa umaga ng ika-4 na araw, personal akong dinalaw ng aking ina sa silid. Tigilan mo na ito, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ako sumagot at nakatingin lang sa kisama. Bumuntong hininga ang aking ina at umupo sa gilid ng kama. Ano ang gusto mo? Sa boses ang aking ina. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang bahid ng pagod. Dahan-dahan akong bumangon. Payagan niyo akong mamuhay ayon sa gusto ko hanggang sa matapos ko ang kolehiyo. Ang luha ay namuo sa aking mamata. Ngunit ang boses ko ay hindi nanginginig. Nanahimik ang aking ina sandali. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Ikaw ay anak ng pamilyang Thornberry? Kung gayon, hindi ako lalabas sa silid na ito habang buhay. Titigil akong kumain at uminom. Nagbatuloy ang matinding pagtatalo. Dahil sa unang pagkakataon ay lumaban ako at itinaas ang aking boses. Malinaw na nagulat ang aking ina. Nang masimulang lumubo ang araw, nabigay ang aking ina ng isang mungkahi. Sige. Papayagan kita ng ilang kalayaan hanggang sa makatapos ka. Ngunit may mga kondisyon, patuloy ng aking ina. Una, huwag kalanman gagawa ng anumang bagay na makakasira sa karangalan ng pamilya. Pangalawa, maaral sa universidad na itatalaga ng pamilya. Pangatlo, patuloy kang sasamahan ng mga gwardiya. Hindi ito ganap na kalayaan, ngunit pakiramdam ko ay nakahinga ako. Tahimik akong tumango. Sa ganong paraan, sinimulan kong layunin na makapasok sa Cambridge University. Pakiramdam ko ay bahagyang bumukas ang pinto ng ginintuang hawla, ngunit alam kong ang tunay na kalayaan ay malayo pa. Gayunpaman, ginawa ko ang unang hakbang. Pinaniniwalaan kong darating ang araw na makakalipat ako gamit ang sarili kong pakpak. Sa araw na natanggap ko ang sulat ng pagtanggap, nakita ko ang nga ibon na lumilipat sa labas ng bintana at naisip ko, kaya ko rin bang lumipat ng malaya tulad nila balang araw? Kalahating kalayaan pa lang ito, ngunit ito ay simula. At ang maliit na simula na iyon ay aking niyakap ng mahigpit. Sa unang araw ko sa Cambridge University, sa unang pagkakataon, nakalakad ako sa campus na may distansya sa guwardiya kong si Griffins. Maaring nagmuha akong ordinaryong estudyante, ngunit sa katotohanan, nakakabit pa rin ako sa isang hindi nakikitang lubid. Sa halip na dorm, nanirahan ako sa isang pribadong tirahan na inihanda ng aking ina. Mga araw na kailangan kong umuwi agad pagkatapos ng klase. Pinili ko ang English Literature bilang aking kurso. Dahil mula pagkabata, ang pagtakas sa mundo ng libro ang tanging kaligtasan ko.
Ang makapasok sa mga klase na pinili ko at makapulot ng mga librong gusto kong basahin, ang simpleng bagay na iyon ay nagpakilik sa aking puso. Ngunit ang makipagkaibigan ay hindi pa rin madali. Lahat ay nag-atubili dahil sa presensya ng gwardiya na laging malapit. Kumalat na rin ang chismis na ako ang anak ng Thornberry. Isang araw sa Taglagas, isang buwan pagkatapos na aking pagpasok. Nakaupo ako mag-isa sa ilalim ng puno sa campus, nagbabasa ng tula. Humangin ng marahan at simulang bumukas ang magpahina ang tula. Ang ganda ng tula, kanino po iyan? Paglingon ko, nakita ko ang isang binatang Hapones na nakatayo. Inginisyan niya ako ng mahinahon, bagaman may bahit ng dayuhan ang kanyang Ingles. Bihira na may taong hindi ko kakilala, na basta-basta na lang kakausap sa akin. Galing siya sa ibang bansa, kaya siguro hindi niya alam ang aking pinakmulan. Naisip ko na gusto ko pangkaw sa pinaang taong ito na nakikita ako kung sino ako. Ngunit naghahanda na ang binata na umalis. Kung okay lang sa iyo, gusto mo bang makape? Sa aking paanyaya, bahagyang tumango ang binata. Ngunit patuloy pa rin siyang alis. Sa sandaling iyon, biglang sumiklap ang galit sa akin. May problema ba kung makikipagkape ka sa akin? Nagulat ako sa sarili ko dahil sa paktas mo boses ko. Gulat din ang mukhang binata. Uminit ang aking mukha sa pag-iisip na naging bastos ako. Paumanhin, napakawalang galang ko. Ang ngunit biglang tumawa ng masigla ang binata. Hindi, okay lang. Kung gayon, magpalitan tayo ng contact details, magkape tayo sa susunod na may libre kang oras. Sa ganoong paraan, ang pangalan niya ang unang pangalan, bukod sa aking pamilya na naitala sa aking contact list. Hayama, isang estudyanteng Hapones na galing sa Japan. Isang kaswal na pakikita, ngunit ito ay isang maliit na revolusyon sa aking buhay. Ilang araw pagkatapos, naglakas loob akong magpadala ng mensahe kay Hayama. Nakakagulat, agad siyang sumagot. Nausap kami na makita sa isang coffee shop malapit sa universidad. Maging sa daan patungo sa takbuhan, hindi tumigil ang tibok ng aking puso. Sinabi ko sa guwardiya kong si Griffins na pupunta ako sa library at pinahintay ko siya sa labas ng gusali. Sa coffee shop, natural na pinangunahan ni Hayama ang usapan. Masigla siyang nakwento tungkol sa buhay sa Japan, sa kanyang karanasan sa pagdating sa Britain, at sa kanyang kurso na International Relations. Ang kanyang figura ay napakaliwana sa aking paningin. Nang malaman niyang English Literature ang kurso ko, buong puso siyang napakita ng interes. Bigla, natanong si Hayama, palagi ka bang ganyan kaporma? Pwede ka namang mag-relax. Sa kanyang napakaprangkang tanong, panandalian akong nawalan ng hininga. Wala pang sinuman ang nakipausap sa akin sa ganitong paraan. Ngunit nakakagulat, hindi ako nalungkot. Sa halip, pakiramdam ko ay sa unang pakakataon, nakita niya ang tunay na ako. Mula pa nang ipinanganak ako, ganon ang itinuro sa akin. Bilang anak ng pamilyang Thornberry, nagsalita ako at agad isinara ang aking bibig. Naisip ko na makbaba ko ang lahat kung ibubunyak ko ang aking pinakmulan. Ngunit mukhang hindi man lang ito pinansin ni Hayama. Ang Thornberry, isang kilalang pamilya. Ngunit ano ngayon? Ikaw ay ikaw. Ang nasalitang iyon ay tumama ng malakas sa kaibuturan ng aking puso. Ikaw ay ikaw. Hindi ko inakala na ang isang napakasimpleng salita ay magiging ganito ka-comfortable. Mula sa araw na iyon, madalas na kaming nag-usap. Nakipagkita kami sa library o sa coffee shop, nakukwentuhan, nagtatago sa mata ng gwardiya. Unti-unti kong ibinunyag ang aking nakaraan kay Hayama. Siya ay galing sa ibang mundo. Siguro, kaya gumaan ang pakiramdam ko? Pagkaraan ng halos isang buwan, nabigay si Hayama ng isang espesyal na mungkahi. Ngayon, bakit hindi tayo lumabas ng universidad? May masarap na izakaya sa Soho, London. Sandali akong kinabahan. Mahirap linlangin ang gwardiya kong si Griffins kung lalabas ako ng universidad. Ngunit sa parehong oras, lumabas sa kaibuturan ng aking puso ang kagalakan ng pakikipagsapalaran. Laging sumusunod ang gwardiya, kaya hindi madali. Okay lang yan. Pagkatapos ng klase, lumabas ka sa emergency exit ng library. Tutulungan ka ng kaibigan kong si Rosie. Kung makukunwari kang siya, gamit ang kanyang jacket at sombrero makakatakas ka, ito ay isang plano na parang kuwento ng pakikipagsapalaran. Takot at kagalakan ang nagaluhalo ngunit sa huli sumama ko sa plano. Nakakagulat, matagumpay ang plano. Isinuot ko ang jacket at malalim na isinuot ang sombrero ni Rosie. Dahan-dahan akong lumabas sa emergency exit. Naghihintay si Hayama at nagmadali kaming pumunta sa istasyon Nege Subway. Ang izakaya sa Soho, London ay lubos na kakaiba sa aking imahinasyon.
Masikip ang lugar, puno kaw na masayang na usap. Sa dingding, may poster na nakasulat sa hindi ko maintindihang Japanese. Inihatid ako ni Hayama sa upuan salo. Gusto mo bang subukan ang sake? Ito ay isang tradisyonal na inumin ng Hapon. Ang sake na unang beses kong tinikman ay malalim at matamis. Nakakagulat, isang komportableng init ang dahan-dahang kumalat sa aking katawan. Sa bawat basong ng sake, kumain kami ng oden at yakitori. Napakasaya ng sandali na nakalimutan ko ang oras. Sa gitna ng komportableng pakalasing, sa unang pagkakataon, ibinuhos ko ang laman ng aking puso. Sa totoo lang, nabuhay ako sa loob ng isang hawla, isang ginintuang at magandang hawla. Ngunit sa huli, hawla pa rin. Hindi ako makatawa kung gusto kong tumawa, at hindi ako makaya kung gusto kong umiyak. Dignidad, karangalan ng pamilya. Ang masalitang iyon ay laging nakadagan sa aking magabalikat. Maingat na nakinig si Hayama sa aking kwento. Pagkatapos, itinaas niya ang baso ng sake at inabot sa akin. Sa tingin ko, sapat ka ng malakas. Siguradong may lakas kang buksan ang pintong ng hawla na iyon. Ang buhay mo ay sa iyo, hindi iyon desisyon ng mamagulang mo. Ikaw mismo ang maglalakat sa sarili mong landas. Ang mga salitang iyon ay parang anting-anting na malalim na nakaukit sa aking puso. Sa gabing iyon naklakat kaming dalawa sa makaling London. Bahagyang nakalasing tinangaying simoy ng hangin sa gabi. Nang hawakan ni Hayama ang aking kamay, kinili ang aking puso sa unang init na naramdaman ko sa buong buhay ko. Nakalimutan ko ang tungkol sa gwardiya, ang pinakmulan ng aking pamilya. Ang pakiramdam na maglakat sa daan sa gabi bilang isang ordinaryong tao, iyon ang matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang realidad ay walang awa. Nang bumalik ako sa aking tirahan lampas hating gabi, naghihintay ang aking ina. Iniulat agad ni Griffins ang aking paglabas. Viola, umuwi kang lasing? Ito ba ang anyo ng kalayaan na gusto mo? Ang galit ng aking ina ay malamig at matalim. Sa gabing iyon muli akong pinasabihan na bawal lumabas. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago, may isang bagay na talagang nagising sa akin. Ang pakikita namin ni Hayama, ang kanyang nasalita, at ang kalayaan sa gabing iyon, naging matingkat na alaala na hindi ko mabubura. Sa loob ng isang linggo ng pagkakakulong, patuloy akong lihim na nakikipag-ugnayan kay Hayama. At pagkatapos, nakatanggap ako ng balita mula kay Hayama na halos sumira sa aking puso. Malapit na raw matapos ang kanyang panahon ng pag-aral sa ibang bansa at uwi na siya sa Japan. Ang tunay na kaibigan na una kong nakilala, o marahil isang mas higit pa sa kaibigan, ay malapit nang mawala. Naglakas loob akong tawagan ang aking aunt na si Cordelia. Nakakagulat, nakinig ang aking ate sa aking kwento hanggang sa huli. Viola, ito ang unang beses na narinig ko ang boses mo na napakasaya. Gusto mo ba talagang makasama ang taong iyon? Oo ate, sa sandaling ito lang, sigurado ako. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng aking aunt sa kabilang linya. Sige. Susubukan kong tulungan ka, ngunit mangako ka, magiging maingat ka. Sa tulong ng aking ate, nakapaayos ako ng tirahan at tiket sa eroplano. Sinamantala ko ang pagkakataon na lumabas ang aking ina. Ibinigay ng aking ate ang sapat na pera. Maging masaya ka Viola, ngunit kung gusto mong umuwi, tawagan mo lang ako. Yumakap kami ng aking ate at bumuhos ang aking maluha. Hindi ko namalayan kung gaano ako naiintindihan ng aking ate noon. Siya ang laging nabuhay ayon sa inaasahan ng pamilya. Ang katotohanan na sinusuportahan ng ate ko ang aking desisyon ay napakalaking tulong. At sa parehong araw ng pag-uwi ni Hayama, nagtago ako sa mga guwardiya at nagtungo sa Heathrow Airport. Ang aking puso ay halos sumabog sa takot at pag-asa. Hindi ko malimutan ang gulat na mukha ni Hayama nang makita kami sa airport. Hindi ko inakala na talagang darating ka. Napakalakas ng loob mo. Naalala ko na bahagyang nangingini ang boses ni Hayama. Sa ganong paraan, sa unang pagkakataon sa aking buhay, iniwan ko ang Britain. Tiningnan ko ang tanawin sa itaas ng mga ulap na kumalat sa labas ng bintana ng eroplano. Sa wakas, lumipad ako sa ginintuang hawla at ibinuka ang aking mga pakpak. Natakot din ako sa kung ano ang mangyayari. Ngunit may isang bagay na sigurado. Ito ang simulan ng aking tunay na buhay. Sa sandaling lumapag kami sa Narita Airport, lahat ay bago sa aking paningin. Narinig ko ang maanunsyo na English at Japanese ang salita, mahigpit kong hawa ang kamay ni Hayama. Hindi pa rin ako makapaniwala na iniwan ko na ang Britain, talagang naisip ko na baka nananaginip lang ako. Pumunta muna tayo sa kuwarto ko. Dahan-dahan nating hanapin ang titirahan mo. Gumaan ang pakiramdam ko sa mahinahong boses ni Hayama. Nagsakay kami sa express train patungo sa sentro ng lungsod mula sa airport. Ang tanawin sa labas ng bintana ay lubos na kakaiba sa London.
ang matatas na gusali na magkakasunod at ang maraming signboard na nakasulat sa Japanese. Nagulantang ako sa mga abalang tao na naglalakad. Ang tirahan ni Hayama ay nasa isang tahimik na bayan na may maliliit na apartment building. Hindi ito malawak na espasyo ngunit mukhang namumuhay si Hayama ng walang hirap. Sa unang gabi, bumili kami ng onigiri at mainit na sabaw sa isang kalapit na tindahan para hapunan. Ito ay isang simpleng pagkain, ngunit nakakagulat, nabuso ang aking puso. Naramdaman kong mas masarap ito kaysa sa anumang mamahaling pagkain sa restaurant. Mula kinabukasan, nagsimula ang seryosong buhay ko sa Japan. Gamit ang perang ibinigay ng aking aide, umupa ako ng isang maliit na kwarto malapit sa Shimokitazawa. Sabi ni Hayama, mataas daw ang renta, ngunit ito ang unang tirahan na nakontrata sa sarili kong pangalan. Kung isipin kong ito ang renta para sa kalayaan, hindi ko man lang ito naramdamang mataas. Napuno ang aking dibdib. Ito ay isang bagay na hindi ko maaring isipin sa Britain. Isang espasyo na may maliit na kusina at banyo lang, ngunit ito ay walang alinlangan, ang aking sariling kaharian. Isang lugar kung saan hindi ko kailangang tingnan ang mukha ng sinuman, hindi kailangan ang pahintulot ng sinuman. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang kalayaan. Abala si Hayama sa pag-aral at trabaho araw-araw. Gayunpaman, sa malibreng oras niya, dinadalaw niya ako. Nagtuturo siya sa akin ng ilang Japanese na salita, mula sa pagsakay at pagbaba ng tren hanggang sa pag-order ng pagkain. Dahil kay Hayama, unti-unti akong nasanay sa buhay sa bansang ito. Malamang, tahimik ang aking ina sa loob ngang ilang panahon upang bigyan ng pabo ang aking aide. Ngunit pakaraan ngang isang buwan, dumating ang unang mensahe mula sa aking ina. Malami at matigas ang kanyang boses. Viola, tapusin mo na ang paglalaro mo at umuwi ka na. Sapat na ang saya mo, hindi ba? Parang ako ay nagbabakasyon lang. Umusbong ang galit sa akin sa kanyang ugali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko plano na sumunod. Ina, hindi po ako naglalaro. Gusto ko lang mamuhay ng sarili kong buhay sa loob ng isang taon. Matagal na po akong nabuhay para sa pamilya. Narinig ko ang matalim na pahinga sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ng aking ina, kung hindi ka babalik sa loob ng isang linggo, puputulin ko ang lahat ng suporta. At pagkatapos, naputol ang tawag. Panandalian akong naalinlangan sa banta ng aking ina ngunit pinatibay ko ang aking loop sa pampatibay loop ni Hayama. Kung para ang problema, magtrabaho ka. Maraming trabaho sa Japan na pwedeng gawin ng madayuhan. Dahil sa mga salita ni Hayama, napunta ako sa isang lumang tindahan ng libro sa Shimokitazawa. Kailangan daw nila ng empleyado na marunong ma-Ingles, kaya mainit akong tinanggap ng may-ari. Naalala ko pa rin ang sandali na isinuot ko ang apron at tumayo sa harap ng mga istante sa unang araw ko sa trabaho. Araw-araw, napapalibutan ng amoy ng lumang libro, nakikipag-usap sa mga customer. Lahat ay bago at nakakalito, ngunit sa parehong oras, ito ay isang nakakatuwang karanasan. Hinahanap ko po ang librong ito, nangingini ang aking makamay sa unang tanong na natanggap ko. Sa labis na kaba, minsan ay nakamali ako sa numero ng istante. Ngunit mabait akong tinulungan ng aking makasamahan, at unti-unti akong nasanay. Lalo akong nasisiyahan sa mga maikling pag-usap sa mga customer na nakikipag-usap sa akin habang pinagmamasdan ako na parang kakaiba, dahil galing ako sa ibang bansa. May mga araw na mahirap ang trabaho na umaabot hanggang gabi, ngunit ang kagalakan sa araw na natanggap ko ang aking unang sweldo ay hindi may larawan. Ang pera na kinita ko sa sarili kong pagsisikap ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng halaga. Sa gabing iyon, natos kami ni Hayama sa isang yakiniku restaurant. Ang anak ng Tonberry na natatrabaho sa isang bookstore. Mawawalan ng malay ang ina ko kung malalaman niya. Biro ko, ngunit minsan ay pakiramdam ko ay hindi makatotohanan ang sitwasyong ito. Ang buhay sa Britain at ang aking mga araw sa Japan ay lubos na magkaiba. Ngunit nakakagulat, mas nararamdaman kong totoo ang bawat araw dito. Magtrabaho gamit ang sariling nga kamay, mamuhay gamit ang sariling pera, at gugulin ang araw ayon sa sariling kagustuhan. May mga araw na pagod at mahirap, ngunit higit sa lahat, naramdaman kong nabubuhay ako. Unti-unting lumalim ang aming relasyon ni Hayama. Naglakad kami sa Inokashira Park at binisita ang masikat na lugar sa Tokyo tulad ng Asakusa. Ang oras na naglalakad ako habang hawa ang kamay ni Hayama ang pinakamasaya sa lahat. Isang gabi, pinapanood namin ang night view mula sa Tokyo Skytree. Doon sa unang pagkakataon naghalikan kami. Sa sandaling iyon, sigurado ako na lahat ng aking desisyon ay tama.
Ngunit ang tahimik ng mga araw ay hindi nagtagal. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa bookstore, isang customer ang tumitik sa akin at pagkatapos ay kumuha ng litrato. Hindi ako comfortable, ngunit hinayaan ko na lang. Pagkaraan ng halos isang linggo, muling tumunok ang telepono mula sa aking ina. Viola, naririnig ko na nagtatrabaho ka raw sa tindahan hanggang gabi. May litrato pa nga akong natanggap. Ang anak ng pamilyang Tonberry na nakatayo sa tindahan, magkaroon ka ng kahihiyan. Naririnig ko rin na maga kang gumagala sa labas araw-araw. Malamang, may nakapansin sa akin at nagulat. Sinabi ng aking ina na agad siyang pupunta sa Japan. Sa mga salitang iyon, sumikip ang aking dibdib, ngunit nagpasya akong hindi natatakas. Handa na akong humarap. Napatuloy ako sa trabaho tulad ng dati. Hindi ko alam kung kailan dumating ang aking ina. Nakita ako ng aking ina na lumabas ng tindahan na nakasuot pa rin ng apron at siya ay nanigas. Hindi ko malilimutan ang ekspresyon ng aking ina sa sandaling iyon. Isang mukha na may halong gulat at galit. At may iba pa? Viola, ito ba ang kalayaan na pinili mo? Ang magtrabaho nga nito? Sa matalim na tanong ng aking ina, buong tapang akong sumagot. Opo ina, ito po ang buhay na pinili ko. Hindi po ito miserable. Sa katunayan, masaya po ako. Umiling ang aking ina na parang hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hayama. Naintindihan niya ang sitwasyon at lumapit ng mahinahon. Magandang araw po, ako po si Hayama Minato. Ako po ang kasintahan ni Viola. Lalo pang nanigas ang mukha ng aking ina. Tiningnan ni Hayama nang may pagamak ang kinina. Dahil sa'yo, nakakaganyan ang anak, hindi ba? Walang pag-aatubili. Mahinahong sumagot si Hayama. Hindi po ba mas nagliliwanag si Viola mula nang makilala niya ako? Sa tingin ko, mas masaya ang kanyang ngiti ngayon. Nararapat si Viola na mamuhay sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. Napakatapang at tapat ng kanyang masalita. Maging ako ay nagulat. Mukhang nawalan ng salita ang aking ina sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, ang aking na si Cordelia na nasa tabi niya ay bahagyang ngumiti at nagsalita. Ina, wala po siyang sinasabing mali. Tingnan niyo po ang mukha ni Viola, hindi po ba siya nakbago? Mas masikla po siya ngayon kaysa dati. Sa enerhiya salita enerhiya kingachi, matagaw akong gitsingin na enerhiya kingina. Ang mamatang punong galit ay bahagyang nanginginit sa isang sandali. Malinaw na naramdaman ko ang paggalawang komplikadong emosyon. Nakakahiya ka. Ito ang isang salitang binitawan ng aking ina, ngunit mayroon itong mas higit pa sa simpleng galit. Siguro gulato pa kalito. Sa gabing iyon, nakaroon kami ng mahabang pag-usap sa isang kalapit na coffee shop. Gusto pa rin ng aking ina na ibalik ako sa Britain, ngunit sa aking matatat na paninindigan, at sa suporta ng aking unti-unting nag-alinlangan ang kanyang puso. Pagkatapos ng pag-usap nang lumabas kami, marahang hinawakan ng aking ang aking kamay at bumulong. Masaya akong makita kang masaya, at mahinahon din siyang humiling kay Hayama. Hayama-san, pakibantayan po ang aking kapatid. Bumuhos ang aking luha sa mga salitang aking ate. Sa gabing iyon, kakaibang pinakmasdan ng aking ina ang night view ng Tokyo. Nagulat siya na maliwanag pa rin ang siyudad kahit hating gabi na. Matagal siyang nakatitis sa isang babaeng naglalakad mag-isa sa daan sa gabi. Siguro ay naalala siya sa akin. Sa pangunguna ng aking ate, bumalik din ang aking ina bikinutuluyan. Kinabukasan, babalik ang aking ina at ate sa Britain. Kasama rin nila ang ngagwardiya. Sa loob ng sasakyan patungo sa airport, huling sinabi ng aking ina, Viola, sasabihin ko sa ama mo na huwa ka ng pakialaman. Talagang wala na akong pakialam sa iyo, gawin mo ang lahat sa sarili mo. Mananot lang ako sa loob ng isang taon, tulad ng pangako. Hindi ito ganap na pagtanggap, ngunit para sa aking ina, ito ay isang malaking pagkompromiso. Niyakap ko ang aking ate sa airport at nagpaalam. Maging masaya ka, Viola. Kung may problema, tawagan mo lang ako. Napatigil ang aking puso sa mainit na salitang ng aking Formal lang ang pabati ko sa aking ina, ngunit pakiramdam ko ay may kaunting pababago sa kanyang mamata. Siguro, sa unang pagkakataon, sinimulan niya akong tingnan bilang isang tao. Pagkaalis nila, umalis kami ni Hayama sa airport. Naalala kong huminga ako ng malalim, ito ang simula ng aking tunay na buhay. Lahat ay hindi sigurado, ngunit may isang bagay na sigurado. Hindi na ako isang ibon sa ginintuang hawla. Makakalipat ako ng malaya gamit ang sarili kong pakpak, at kasama si Hayama sa paglalakbay na iyon. Ang paglipas ng panahon ay nakakagulat na mabilis. Bago ko namalayan, 5 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Japan.
Ngayon, marunong na rin akong maksalita ng Japanese ng sapat. Nasanay na rin ako na kaya ko nang magluto ngang nikujaga at miso-soup. Higit sa lahat, ang aking puso ang lubos na nagbago. Natutunan ko na sa wakas ang mamuhay bilang ordinaryong si Viola nang hindi nadadagan ngang pasanin ng pagiging anak ng Thornberry. Ang 1 taon na pinahintulutan ng aking ina ay naging 2 taon. Sa simula halos linggo-linggo siyang tumatawag at nagtatanong kung kailan ako uwi, ngunit unti-unti, sinimulan na rin ng aking ina na tanggapin ang aking desisyon. Ang aking ate na si Cordelia ay bumibisita sa Japan tuwing 3 buwan. Dahil dito, hindi tuluyang naputol ang ugnayan ko sa aking pamilya. Sinimulan na ng aking ate na seryosong pag-aralan ang negosyo ng aking ama. Unti-unti siyang lumalakas bilang aktwal na tagapamanan ng pamilyang Thornberry. Ngunit ako bilang isang rebelde ng pamilya, gusto kong isang tahimik na kasal. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, tumawag ang aking ama. Narinig ko na napakaganda mo raw ngumiti, ngunit hindi ko pa nakikita. Ang kalungkutan sa boses ng aking ama ay bumaba sa aking puso. Malamang, ikinuwentong ng aking ang aking masayang mukha. Sa huli, napakasal kami sa isang maliit na restoran na may tanawin ng dagat sa Kamakura. Dumating ang aming malalapit na kaibigan at pamilya ni Hayama, at madali ring dumating ang aking mula sa Britain. Ito ay isang simple ngunit mainit na pagtitipon. Hindi dumalo ang aking ina at ama hanggang sa huli. Sa gabing iyon muling tumawa ang aking ama. Viola, kung masaya ka, ayos na iyon balang araw, gusto kong makilala ang iyong asawa. Ang isang salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang papapala sa mundo. Marahil, tumanda na siya at lumambot ang kanyang puso. Siguro, gumaan din ang pasaning ng aking ama nang simulan ng aking na pamahalaan ang negosyo. Higit sa lahat, sa tingin ko nalungkot din ang aking ama. 2 taon pagkatapos ang kasal, nagsimula kami ang bagong hamon. Umalis si Hayama sa kanyang trabaho, at napasya kaming mag-asawa na magtayo ang isang maliit na tindahan. Ito ay isang pastry shop na tinawag na Viola no Niwa, Viola's Garden, na matatagpuan sa tahimik na eskinita ng Sangenjaya. Naglagay kami ng handmade pastries at TSAAN na may British countryside style. Ito ay isang medyo kakaibang tindahan na nagbebenta rin ng tradisyonal na Japanese sweets. Mayroon kaming naipon na para sa pagbubukas, ngunit hindi pa rin ito sapat. Sa sandaling iyon, biglang nag-alok ng suporta ang aking ama. Malamang narinig niya ang aming plano sa pamamagitan ng aking Padadalhan ko kayo ng kinakailangang pondo, mahalaga ang paunang puhunan sa negosyo. Ito ay isang mapabigay na alok, ngunit magalang na tumanggi si Hayama. Sa halip sinabi niya na magsisimula kami ng maliit at dahan-dahan itong palalagwin. Sa simula, nalungkot ako ng bahagya ng tanggihan ni Hayama ang alok ng aking ama, ngunit agad kong naintindihan ang kanyang puso. Alam niya na ang tagumpay na nakamit sa sariling pagsisikap ang siyang tunay na nagdudulot ng kagalakan. Sinabi sa akin ng aking na sa katunayan, humanga pa raw ang aking ama sa katatagan ni Hayama. Ang manugang na iyon ay isang matuwid na tao. Ang matawang ganon ang natatagumpay. Sa unang araw ng pagbubukas, higit sa inaasahan ang dami ng nga dumalo at naging abala kami. Dahil kumalat ang aming larawan online, naging usap-usapan ang aming tindahan bilang isang kakaibang tindahan na pinamamahalaan ng isang dayuhan. Sa pagtatapos ng isang nakakapagod na araw, pakaalis ng huling customer, umupo kami ni Hayama sa upuan ng tindahan at nag-inom ng isang baso. Ang kaiming mingangiti sa gabing iyon ay mas masigla kaysa sa anumang oras. Natagumpay tayo, Viola. Tumango ako sa mga salita ni Hayama at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ito ang aming unang tagumpay na nakamit sa sarili naming pagsisikap nang walang tulong ng sinuman. Naramdaman kong mas mahalaga ito kaysa sa anumang karangalan ng pamilyang Thornberry. Unti-unting lumago ang tindahan. Pakaraan ng 1 taon, nakaroon kami ng kakayahang magbukas ng pangalawang tindahan sa malapit. Sa panahong iyon, nalaman kong nadadalang tao ako ng bagong buhay. Ang kagalakan sa patanggap ng isang anak ay napakalaki na hindi ito may larawan ng nga salita. Araw-araw, dinidikit ni Hayama ang kanyang tainga sa aking tiyan. Ang kanyang figura na mahinahon na nakikipausap sa sanggol ay kaibig-ibig. Ito ay matahimik na araw na halos may kong wala ng mas masaya pa rito. Nang marinig ang balita, agad na dumating ang aking ate sa Japan. Nakasama kaming bumili ang gamit ng sanggol at nakaroon ng masayang oras. Ang aking ay nasa posisyon na ngayon na pamamahalaan ang sentro ng pamilyang Thornberry.
Lubos akong napapasalamat na nakakahanap pa rin siya ng oras para dumating sa kabilangang kanyang pagiging abala. Masaya rin ang ina. Apo niya yan. Hindi man niya ipinapakita, ngunit mukhang nag-aalala siya. Nagulat ako sa masalita ng aking ate. Lalo na ang katotohanan na nagpapakita ng interes ang aking ina sa aking anak ay hindi ka panipaniwala. Isang maliit na pagbabago ang nagaganap sa aking ina na matagal nang hindi tinatanggap ang aking buhay sa Japan. Sa araw na ipinanganak ang aking anak na babae, may hindi inaasahang bisita sa ospital. Ito ang aking ama. Bumuhos agad ang aking luha sa kanyang biglaang pagbisita. Ang aking ama na nakatuon sa trabaho at hindi nakasama sa akin ng mahabang panahon. Ang ama na iyon ay dumating sa malayong Japan para lang makita ang kanyang apo. Sa wakas, makikilala ko na rin ang aking manugang. Nagkamayan ang aking ama at Hayama at masayang tumawa. Sa simula, awkward ang atmosfera, ngunit nakakagulat agad na nagkasundo ang dalawa. Lalo na nang makwento si Hayama tungkol sa tindahan na sinimulan niya sa sarili niyang pagsisikap. Malinaw na nakita ko ang pagbabago sa mga mata ng aking ama. Talagang magaling ka. Napapasalamat ako na pinasaya mo ang aming Viola, pinangalanan namin ang aming anak na May. Gusto naming makaroon siya ng pangalan na pwedeng gamitin sa Britain at sa Japan. Nanatili ang aking ama sa Tokyo sa loob ng 1 linggo at nakasama si May. Sa gabi bago siya umuwi, may isang espesyal na bagay na sinabi ang aking ama. Viola, ito ang unang beses na nakita kitang ngumiti ng ganon kasaya. Pakiramdam ko, sa wakas, nakita ko ang tunay mong mukha. Muling bumaba ang luha sa aking pisngi sa masalitang iyon. Awkward na tinapik ng aking ama ang aking balikat. Siya ay isang tao na hirap makpakita ang emosyon, ngunit ang damdamin sa sandaling iyon ay totoo. Pagkaalis ng aking ama, nakakagulat, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ina. Maari mo bang padalhan ako ng litrato ni May? Ipinakita sa aking ng iyong ama, ngunit gusto ko pang makita. Nagiduda ako sa aking pandinig sa lumambot na boses ni aking ina. Ito ay isang panit na hindi niya pa ipinapakita kailanman. Agad akong nagpadala ng maraming litrato, at maikli lang ang sagot ng aking ina, salamat. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit mayroon itong malaking kahulugan. Sa taon na naging 1 taong gulang si May, nakatanggap ako ng masayang balita mula sa aking at. Natakpuan na raw niya ang kanyang minamahal. Ito ay isang engagement sa taong namamahala sa isang kumpanya na kanilang kliyente. Lubos akong natuwa na hinahabol ng aking ang kanyang sariling kaligayahan. Siya na laging nabuhay para sa negosyo ng pamilya at sa kanilang apelido. Viola, kung hindi mo sana pinili ang sarili mong landas ng may lakas ng loob, sa tingin ko, hindi ko rin magagawa ang desisyong ito. Ipinakita mo sa akin ang posibilidad. Lubos akong naantik sa masalita na aking ate. Ang aking desisyon ay nakaapekto maging sa buhay ng aking Sa taon na naging 2 taong gulang si May, binisita namin ang Britain bilang isang pamilya. Sa unang araw na dinala namin si May sa mansyon ng pamilyang Thornberry, ganun pa rin ang formal na pag-ugali ng aking ina. Ngunit ang mamata niya na nakatitik kay May ay malinaw na mainit. Nang abutin ni May ang kuwintas na palas ng aking ina, naalala ko na dapat ay napasabihan siya, ngunit sa halip, ngumiti ang aking ina. Sa pagtitipon ng pamilya sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. Nagbiro ang aking ama habang sinasalin ang sake kay Hayama. Ang isang hindi inaasahang Hapones na lalaki ay lubos na nagpabago sa aming pamilya. Nakakagulat, lahat ay tumawa, maging ang aking ina. Ito ay isang tanawin na hindi ko inakala na mangyayari kailanman. Pagkawi namin mula sa Britain, ipinanganak ang aming pangalawang anak. Pinangalanan namin ang aming anak na lalaki na Kai. Sa pagkakataong ito, personal na dumalaw ang aking ina sa Japan. Ganun pa rin ang kanyang formal na ugali. Ngunit may nagbago na sa kanya. Ang pagbibigay niya ng manika na galing sa Britain kay Kai at ang pag-aplos niya sa ulo nito ay nagpakita ng sinseridad. Masaya akong makita si Viola na talagang masaya. Ang isang salitang iyon ng aking ina ay ang salita na matagal ko nang hinintay. Walang direktang pahingi ng tawad o pagsisisi, ngunit sa sarili niyang paraan, tinanggap ng aking ina ang aking desisyon. Ngayon kami ay nakatira sa isang maliit na bahay sa Setagaya-ku. Ang tindahan na sinimulan naming 2 ay naging 3 sa loob ng Tokyo. Kamakailan, naglabas si Hayama ng isang koleksyon ng mga sanaysay na naglalahat ng kanyang buhay bilang isang maasawa na may makaibang kultura. Ako naman ay napapatuloy sa paggawa ng mga bagong recipe ng pastry habang pinalalaki ang aming 2 anak. Nakasal ang aking ate nung nakarang buwan. Ang aking ama ay pinagkatiwala na ang halos lahat ng negosyo sa aking at nagsisimula ng makanda para sa pagre-retiro.
Pinamamahalaan pa rin ng aking ina ang nga aktibidad ng pamilya, ngunit paminsan-minsan ay nakikipag-usap na rin siya sa amin sa pamamagitan ng video call. Ang figura ng aking ina na nakikipag-usap sa mga bata ay parang ibang tao na. May mga oras na naalala ko ang mansyon ng pamilyang Thornberry sa Britain. Pakiramdam ko ay isa na itong bahagi ng ibang mundo. Ang ginintuang hawla na kumulong sa akin noon ay wala na. Mula sa sandaling lumipat ako sa hawla na iyon, nasimula ang aking tunay na buhay. At hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako sa katotohanan na ang desisyong iyon ay napabago sa buong pamilya ko. Madalas sabihin ni Hayama, kung hindi ka naglakas loob, hindi tayo magiging ganito ngayon, hindi ba? Sa mga salitang iyon, lagi akong ngumingiti at sumasagot, lahat sila ay nabago. Making ang ina ko na akala ko ay hindi makbabago. Alam ko na ngayon kung ano ang tunay na kalayaan. Hindi lang ito ang paglipat ng lugar. Sa tingin ko, ang tunay na kalayaan ay ang lakas ng loob na huwag matako sa sariling nga desisyon. At ang lakas ng loob na iyon ay minsan nabibigay rin ng binhi ng pagbabago sa mga taong nasa paligid mo. Ang batang babae na nakakulong sa hawla ay lumilipat na ngayon gamit ang sarili niyang pakpak. Ang kanyang ngiti ay unti-unting napabago sa lahat ng tao sa paligid niya.